In this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-order online ng PSA document, mapa birth certificate, Senomar, death, or marriage certificate para sa ibang tao. And kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng PSA, that's psahelpline.ph. From here, pwede tayong mag-order ng document katulad ng birth certificate, marriage certificate, Senomar, or death certificate. Also, pwede nyo itong gawin sa phone niyo. Katulad nito, pumunta lang ako sa same website and then scroll down ko lang, makikita ko na yung order now na button. Piliin yung document na kailangan nyo. Halimbawa, Senomar, and then i-accept lang tong terms and conditions and consent. By the way, pwede nyo basahin tong terms and conditions and privacy policy before mag-proceed. Kanina, nakita rin natin na yung pag-deliver nga pala ng document is pwedeng umabot ng 3 to 4 working days kapag Metro Manila. Kapag naman outside Metro Manila, that's 3 to 8 working days. Pero possible magkaroon ng delay, especially kung may mga restrictions pa rin due to quarantine or let's say may mga unexpected pa rin like bagyo or anything. So proceed tayo, click ko lang yung continue. And kanino ako mag-request? For my own ba or for someone else? So for someone else tayo. Ito yung dapat nating tandaan na pag mag-request tayo ng PSA document, dapat immediate family member lang. Hindi pwedeng para sa kapitbahay or para sa ibang tao. Hindi yun ina-allow dito sa system. Also, dahil mas malaki yung view sa computer, proceed ako gamit yung computer ko. Pero kung ang gamit nyo is cellphone, tablet, or kahit anong device, basta nakaka-access ng internet at mapupuntahan yung website ng PSA helpline, pwede nyo gamitin yon. So, stop ko na to sa phone and proceed tayo dito sa computer ko mismo. So, halimbawa, for this video, mag-request tayo para sa parents mo or para sa anak mo. Halimbawa lang naman, click natin yan and then click ko yung continue ulit. Ito yung kailangan i-provide na information. So, proceed na tayo. Madadaanan natin to as we go through the process. Sa unang step, ang ibibigay mo na details is kung sino yung nag-request. You should use your own name, gender, and birthday sa step na to. Sa next step pa, yung details about dun sa may-ari mismo ng Senomar. So, nakompleto ko na lahat ng requirements. Again, kung sino yung magre-request ng document, yun yung dapat na nakalagay na info dito. Merong mga guidelines when it comes to name. Dapat yung first name or complete name na ilalagay mo dito is yung maiden name mo o pangalan mo nung dalaga ka pa. Kung married kasi, may hiwalay na question para sa married na last name or yung apelido ng asawa mo, lalo kung ginagamit mo yung apelido ng asawa mo nga. So, balik ko lang to. And then, make sure na if type yung tamang last name dito, kung may space ba o wala, lalo kung may mga apelido na 2 words, katulad ng De La Cruz, De Los Santos, at marami pang iba. Para sa government-issued ID, ito nga pala yung tinatanggap nila. Hindi ibibigay sa inyo yung PSA document kung hindi ito mapapresent dun sa courier kapag na-deliver na or nasa inyo na mismo or nasa bahay nyo na mismo. Click ko tong continue. Para sa step 2, dito na ipoprovide kung sino talaga yung may-ari ng Senomar or kung anong pangalan yung naka-indicate doon sa Senomar. Yung Senomar is nagpapatunay kung single ba talaga or married yung isang tao. So, kompletin ko lang din to, first name, middle name, and yung last name na rin. Nakompleto ko na lahat ng information. Also, kapag sa son's last name, di ba nga nasabi natin na dapat immediate family member. So, normally, or dapat talaga pareho yung last name. So, let's say, nagkamali ako spelling dito and nag-proceed ako. Makikita rito na yung last name can either be the middle name or the last name of the requester. Also, yung sa birthday na din, i-double check natin kasi hindi ako nagkaroon ng error dito. Pero pag bumalik ako, 1990 din kasi dito, dapat older talaga siya kung son yung relationship nung nagre-request and nung pinagre-requesta ng Senomar. So, continue ko lang to and then update ko lang ulit to. Proceed tayo. Click ko lang yung continue. This time, yung father's name naman. Merong option dito na if there's no father name in birth certificate, pwedeng i-check to. Pero sa akin, meron naman, so kumpletuhin ko lang din to. So, okay na tayo sa step 3. Continue tayo. This time, mother's maiden name naman. Hindi na ito na-edit kasi yung information na nakuha dito is yung kung ano man yung nilagay natin sa step 1 mismo. Click ulit yung continue. And then, his birth country. Kung sino yung may-ari ng Senomar, yun yung birth details na ilalagay dito. Kung sa ibang bansa, pinanganak, piliin yung country dito. And then, kung within the Philippines naman, yung province and municipality yung kailangan i-provide. Click continue. And then, ano yung purpose nito? Pwedeng for passport, school requirements, may claims, late registration, or others.
Kapag pinili niyo yung others, maglalagay kayo ng reason kung bakit kayo nagre-request ng document. So, piliin ko na lang isa dito. And then, kapag passport or visa, pipiliin niyo naman kung para sa ang country. So, click ko na yung continue. Ito na yung delivery option. Pwedeng nationwide, door-to-door delivery. Ibig sabihin, iti-deliver mismo sa bahay ninyo. Kapag for pick-up naman, ito yung mga area or yung location na pwedeng i-pick up yung document. Sa national bookstore siya, and piliin nyo na lang yung pinakamalapit sa inyo. Also, pagdating sa pick-up, makaka-receive kayo ng email and ng text na rin kapag ready na ba or pwede na ma-pick up yung document. Hindi pwede ang authorized representative. Kung sino yung nag-request nung document na to, siya lang pwede yung mag-claim. Kailangan i-present yung valid government ID na nagpapakita ng complete name and hindi nila tinatanggap yung photocopy or yung Xerox ng ID natin. Also, kanina pumili tayo ng valid ID doon sa step 1. Yun din yung ID na i-present natin kapag i-claim na yung PSA document. Dito sa bandang baba, i-make sure na tama yung cellphone number at email address kasi again, makaka-receive ka ng update about sa document na nire-request mo. Click ko yung continue. Kailangan i-double check lahat ng information dito. At kapag na-double check na, ito yung cost kapag for pick-up. Mas mura ang pick-up, nasa 390 lang siya. Kapag kasi i-deliver mismo sa bahay ninyo, pwedeng umabot ng 420. So, ito yung 2 copies niya. And then, pwede kayong mag-request pa ng more than 2 or 3 copies. Pwede umabot na up to 10 copies yung pwedeng pagpilian dito. So, hindi ako mag-pick up. Instead, ang gagawin ko is for delivery. Balik tayo sa previous step. So, pack ko lang to. And then, for nationwide delivery na tayo. Ilalagay ko na rito yung tamang address kung saan i-deliver yung document. Kapag rin i-deliver na sa atin yung mismong PSA file nga or document, kailangan nandun tayo sa bahay at ipapresent din natin yung ID na pinili natin sa step 1. Yun yung ipapresent natin para makuha or i-issue sa atin yung document. May ma-receive din na text and email about the status ng order din. Nakompleto ko na yung address and then scroll down ko lang. Meron ditong estimated delivery by September 5. Ngayon kasi is September 3, so mas mabilis kapag Metro Manila. Also, itong estimation na to is under the assumption na nabayaran or babayaran yung document within the day. And again, kapag sinabing estimate, possible magbago pa rin to. Ito yung best assumption nila based na rin sa career coverage. Kapag binago ko to, let's say sa ibang lugar, halimbawa sa Laguna, pwedeng magbago yung delivery date. Pwedeng umabot ng September 5 to 9. And then, click ko lang tong continue para makapag-proceed. Ito ulit yung mga information. I-double check kung tama ito. Ito yung sinasabi ko na mas mahal kapag for delivery mismo. Madadagdagan ng 30 pesos charge or in total magiging 420 pesos. Sa Senomar, ito yung magpapakita. Issued upon the request of ito yung pangalan for claims, benefits, and loans. Reminder na ang pagbayad ng PSA helpline is gagawin din sa portal nila. Hindi ka kailangan magbayad sa kahit sa messaging site, sa Facebook man yan or sa Messenger. Kapag okay na, i-click lang tong I confirm and proceed tayo sa continue na button para bayaran na yung mismong document. May mag-appear dito na reference number and also yung mga payment method. Pwede magbayad via credit card, GCash, PayMaya, ShopeePay, or bayad online na app. Pwede rin kung may malapit sa inyo na 7-Eleven or yung bayad center at iba pa dito like Palawan Pawn Shop, pwede rin magbayad doon. Pero sa akin, since meron akong Maya mobile app, pwede ko nang i-click to. Also, kung interesado kayo magbayad gamit yung GCash, meron din kami ginawang hiwalay na video tungkol dyan. Pwede nyo i-check yung video sa description sa baba. Click ko na tong Maya. Ang pag-credit or pagbawas ng pera sa Maya account is immediately makikita natin. May ma-receive daw tayong email at text about sa confirmation ng payment. Click ko lang to continue. Meron dalawang way para magbayad. Express checkout. For an easy payment, pwedeng i-click itong Maya. Pero, ang gusto ko is scan tong QR code, lalo kung hawak ko naman yung phone ko. Katulad nito, i-open ko na yung Maya mobile app. Then, mag-login lang ako. Mag-cash in muna ako very quick. Gamitin ko na lang yung Union Bank para mag-cash in. 500 yung minimum. So, proceed tayo. Ganon ka-convenient gumamit ng Maya mobile app. Merong iba't ibang mga tutorial videos kung paano mag-open ng bank account sa Maya or ng wallet. And kapag meron na, katulad nito, pwede tayong magbayad online. Ito yung code na na-receive ko from Union Bank. And
then enter ko lang yung code dito. Reminder na pag makaka-receive kayo ng OTP, wag na wag nyo itong ibibigay sa ibang tao. Dapat gagamitin nyo lang siya para sa transaction na ginagawa ninyo at hindi para sa transaction na ginagawa ng ibang tao. And now, close ko lang to. Leave na tayo. And dapat dito sa wallet ko, mag-reflect na yung pera. So, 894, enough na to para mabayaran yung PSA document. So, ang gagawin ko is scan ko to. And proceed tayo. Click ko tong continue. And tap ko yung pay now. View receipt tayo. May proof ako ng payment dito. Pwede ko tong i-screenshot. Also, dito sa computer, nag-proceed na siya. Back to merchant tayo. Also, dito sa app ko, sa Maya, sa transaction, nabawas na nga yung 420. And dito naman sa website, payment successful na. Meron dito ang delivery requirements or reminders pala. Kung sakaling kailangan ng support or may mga question, pwedeng tumawag sa kanila during these days and during these hours. So, balik lang ako and then pwede tayong mag-order ng panibagong certificate. And kapag chinag niyo yung email ninyo, may mga papadala sa inyo yung PSA about sa Senomar na request. Also sa confirmation ng payment. And ganun kadali mag-order ng PSA document online. Pwede nyong i-pick up, mas makakatipid kayo ng 30 pesos. Pero kung ipapadeliver nyo sa bahay nyo, pwede rin naman, mas convenient nga naman. And pwede nyo ring bayaran gamit yung phone ninyo or yung computer ninyo. Online lang din. Hindi tayo nagkaroon ng kahit anong issue. At para sa next video, kamusta naman yung na-receive naming document? Nagkaroon ba ng kahit anong issue? And ano yung mga dapat nating tandaan? Pwede nyo lang i-check itong video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!